Isang malakas na palakpak. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon upang siya ating po pasalamatan, purihin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hallelujah. At ngayon po, minamahal natin bubuksan ng ating po mga Biblia. Meron na po kayong Biblia, kapatid. Kung hindi po ninyo dala ang Biblia po ninyo, isulot po muna ninyo yung po mga talata. Pag uwi po ninyo sa bahay, ay doon po ninyo buksan mga minamahal pagkaralan po natin. Dito po sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 up to 13, mga minamahal, ito po ang sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sabi po niya, kung ako'y nagsalita ng mag-uwika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pumpyang o batingaw na umaalingaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kaguluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subat walang pag-ibig, wala akong mapapakinabangan. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipiit ang sarili kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa mga masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Ang pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan, subalit maging mga propesiya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas, sapagkat nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang. Subalit, kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwir akong gaya ng bata. Gayong ganap na aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata, sapagkat ngayoy malabo natin nakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan, ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung paano ako ay lubos na nakikilala. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal, ating mong pag-aralan, kapatid, yung tatlong yun. Itong pananampalataya, itong pag-asa, at itong pag-ibig. Kung meron ka lang, kapatid, na pananampalataya at meron kang pag-asa, mga minamahal, ang pinakadakila sa tatlong ito ay ang pag-ibig. Amen. Dahil kung namahal ang sabi po ng Biblia, kung may pananampalataya ka man, na mapalipat mo ang bundok, kapatid, pero wala kang pag-ibig, ay walang saysay. So, ibig sabihin, mga minamahal, ang lahat po ng pinanggagalingan nito, ang pananampalataya at ang pag-asa, ito po ay nag-ugat sa salitang pag-ibig. Amen. Ito ay ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dito nag-ugat ng minamahal. At ngayon,
Napag-aralan po natin sa mga Bible studies po natin na dinadala po ng ating Pilawin sa Pastor, yung pong communicable naman. Na ang katangian ng Panginoon, ito po ay pwede mailipat sa tao. Kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat tayo, mga anak niya, ay magkaroon ng pag-ibig. Amen. Pag-ibig sa bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Una mga minamahal na sinabi po yung pananampalataya. Ano po ang pananampalataya? Ang pananampalataya, mga minamahal, ito po ay nasa Hebrews chapter 11, verse 1. Ang sabi po dito, kumatid, ang pananampalataya, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang paninindigan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo man nakikita ang isang bagay, pero iyon ay yung pinaniniwalaan at ito, kapatid, ay iyong sinasampalatayanan. Wala pa man ang nakakita sa atin na Panginoong Yesus, pero ikaw ay naniniwala at ikaw ay sumasampalataya na mayroong Diyos. Kaya po ba? Amen. At ang pananampalataya mga minamahal, ito ang mga bagay na hindi mo pa nakikita, pero ito ay iyong inaasam-asam. Ito ay iyong sinasampalatayanan, kapatid. Dahil mga minamahal, hallelujah, ito ang pananampalataya. Ang pananampalataya, kagaya po ng ginawa po ni Noah. Si Noah, kapatid, siya po inutusan ng ating Panginoon na gumawa po ng isang arka. Pero hindi naman po uulan at wala naman po yung bagyong darating. Pero sumunod siya sa utos ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. Ginawa niya ang arka within 120 years, kapatid. Imagine that, 120 years, ginawa po ni Noah ang arka dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Si Abraham, ang minamahal, dahil sa kanyang pananampalataya, siya po inutusan po ng ating mahal na Panginoon na siya ay pumunta po sa isang lugar at wala naman pong mapa, walang direksyon. Pero si Abraham, siya po ay sumunod sa utos ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Walang katiyakan, walang direksyon ang kanyang pupuntahan, mga minamahal, pero siya ay sumunod sa ating Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Amen? At ang sabi po, kapatid ng Hebrews chapter 11, verse 6, tanong po tayo sa 6, ang sabi po dito, without faith, it is impossible to please God. Kung wala na po pananampalataya, mga minamahal, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugod o kalugod-lugod o kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalataya na may Diyos at siya ang tagapagbigay ng timpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Ito ang pananampalataya. Ulitin po natin mga minamahal ang basa. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So, kailangan minamahal, napakalaga po ng pananampalataya. Na kinakailangan tayo manampalataya sa Diyos na buhay. Sabi po dito, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalataya kay Diyos. Kasi mga minamahal, ito ang importante. Hindi man po natin nakikita ang ating Panginoon, pero sumasampalataya tayo na may Diyos. At dito po tayo nagiging kalugod-lugod sa ating mga Panginoon. Sabi po dito, at siya po ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. So, mga minamahal, binibigyan tayo ng gantimpala ng ating pahinga sa ating pananampalataya. Amen. At ang ginagawa po natin ito, kapatid, this is a message of faith. Amen. Ito'y mensahe ng pananampalataya. Amen po ba? Na hindi naman po natin mga minamahal nakikita ang ating Panginoon. Wala naman pong rebulto po rito. Wala naman po mga minamahal, mga imahe po rito sa harapan. Pero tayo nagtitiwala at umaasa, kapatid, na mayroong Diyos na gumagabay sa bawat isa sa atin. Amen? Everybody say, praise the Lord. At ang pananampalataya, kapatid, ito ay kailangan bigyan mo ng aksyon. Kagaya po, kapatid, ito po'y glory to God lang. Napakaganda po ng patutuo ng ating mga kapatid mula ng Brother Roger. Mga minamahal, kapag araw ng linggo, talagang ang daming offer po sa kanya na mag-try po siya. Pero mga minamahal,
dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos na kinakailangan sambahin siya sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal, nagre-refuse po siya. Inuuna niya ang gawain ng Panginoon. Amen. Nung krusada lang po natin, kapatid, hindi po tayo nagtatas ng tao. Nung krusada po natin, 2 nights crusade, mga minamahal, meron pong dapat ipag-drive na Amerikano, kapatid, 3 araw. Malaki ang kikitain niya, pero hindi niya tinanggap, kapatid, dahil nangako siya sa Panginoon na siya po'y aaten doon po sa ating krusada. And that is faith. Yun po ang minamahal ang mga bagay na ito'y pananampalataya. Amen. Na inuuna mo ang para sa Diyos. Amen. Inuuna mo ang ating Panginoon, hindi po ang pera, hindi ang pansarili, bagkus ang pag-una mo, ang binibigyan mo ng prioridad, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na paglingkuran siya, and that is faith. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Diyan nalulugod ang ating Panginoon at nangako ang Diyos. Ang sabi po, kung naman, but seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun ay didagdag ng Panginoon. Amen. Alam po ninyo, kapatid, ang Diyos, hindi po siya liko na hindi po niya nakikita yung ating mga ginagawa. Amen. Hindi niya tinanggap yung linggo, pero nung Lunes, nung namahal, dati wala naman sa pinagdadrive ng Lunes, pero nagtaka po siya, tinawagan po siya na mayroon po siya ipag-drive ng Lunes at mas malaki pa yung offer sa kanya. Ibig sabihin, kapatid, totoo ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang susunod, kapatid, yung pag-asa. Pag-asa, mga minamahal, ito po ay siguradong pag-asa sa gitna ng walang katiyakan. Meron tayong pag-asa in the midst of uncertainties, kapatid. Meron tayong pag-asa, mga minamahal, yung mga tao ay ginagawang pag-asa yung mundong ito. Ginagawang pag-asa na makapag-aral sila at magkamit sila ng tagumpay, ang kanilang pag-asa. Yung kanilang trabaho ay ginagawa nilang pag-asa, kapatid. Pero mga minamahal, merong isang mahalagang at tunay na pag-asa at ito ay nasa banal na kasulatan. Amen. Ng ating pong mga kaluluwa, ito po ay nakaangkla. Nakaangkla sa ating Panginoong Jesucristo at sugrado, kapatid, meron tayong assurance of hope na tayo po ay ililigtas ng ating Panginoon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ano kung sabi mo na magong ating babasahin, Hebrews chapter 6, verse 11 up to 19, mga minamahal. At nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa, assurance of hope, na hanggang sa katapusan, upang kayo'y huwag maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa magitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay magmamana ng mga pangako. Amen. Nagmangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa'y walang sino mang higit na dakila na kanyang panunupaan, siya ay nanumpa sa kanyang sarili, na sinasabi, tiyak na pagpapala at pararamihin kita. Kaya't si Abraham, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay tumanggap ng pangako. Nanunumpa ang mga tao sa harap ng higit na mataas na kanila at ang sumpang binitawan bilang katibayan ay nagwawakas ng bawat usapin. Gayon din naman sa pagnanais ng Diyos na tayo pakita sa mga kapakmana ang pangako na hindi maaaring magbago ang kanyang pasya. Pinagtibay niya ito sa magitan ng isang sumpa upang sa magitan ng dalawang bagay na di mababago na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Amen. Kailanman hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Tayong nagtungo sa kanlungan ay nagkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ng pag-asang nakalagay sa harapan natin. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa. Anchor of soul, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuaryo sa kabila ng tabi. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal nito ay pinapatunayan na ang Diyos kailanman hindi po siya nagiging liko sa kanyang mga pangako. Amen. Sa kanyang mga pangako, kapatid, ang kanyang mga anak, tayong maasa sa dakilang pag-asa. Amen. Pag-asa, kapatid, ng ating pagtitis, ng ating ginagawa nito, ng ating pagsamba, ng ating paglilingkod sa ating Panginoong minamahal, ang dulo niyaon ay ang pag-asa ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos ng buhay. Amen. Hindi mga minamahal, hallelujah, na ito ay walang katiyakan. Bagkus, merong katiyakan. Ito ang importante, kapatid, ng ating ginagawa. Ito po ay napakahalaga. Amen po ba? Mahalaga sa paningin ng Diyos. Magamat mga minamahal, pagod ka sa trabaho. Maghamon ka sa trabaho. Maghamon ka sa bahay. Maghamon ka na nagkatrabaho, naglalaba ka, kapatid, o kaya naman nag-o-opisina ka. Pero kapatid, hallelujah, ikaw ay nagtitiis. Nagtitiis ka, kapatid. Bagamat pagod ka, pero dumadalo ka sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Amen. At ang Diyos, kapatid, kagaya mo na ipinangako kay Amang Abraham, na siya po, kapatid, ay magkakaroon ng isang lahi na kasing dami mo na mga bituin sa langit, kasing dami na mga buhan sa talampasigan, kapatid. Marahil, kapatid, wala na pong pag-asa. Nakikita niya ang kanyang sarili. Imagine, 100 years old na po, kapatid, itong si Amang Abraham, pero wala po siya lahi, wala po siya anak. Amen. Si Sarah, kapatid, more than 90 years old na po yung kanyang asawa. Pero wala pa po, kapatid, hindi pa po siya nabubuntis. At wala na po yung menstruation sa kanya. Marahil yung kanyang balat ay kulubot na po, kapatid. Pero mga minamahal, nangako sa kanya ang Diyos. At sumumpa ang Diyos, nakipagtipan sa kanya ang Diyos, mga minamahal, at ang pangako niyon nagkaroon ng katuparan kasi mga minamahal, ang Diyos kapag siya'y nangako, hindi parang tao na nangako. Ang tao kapag nangako, ito'y napapako. Pero ang Diyos kapag ito'y nangako sa pangako natin, mayroon katuparan at katiyakan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mo naman nangako ang Diyos na tayo po ay kanyang isa-save, na tayo po ay kanyang iniligtas na, kapatid. Basta't magpatuloy po tayo, magtiis po tayo, kapatid. Tayo po ay nasa gitna ng proseso po, mga minamahal na tinatawag, pinapag-iba tayo ng Diyos. Sinasactify tayo, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo po ay justified, ang sabi ni Pablo, kapatid, you will be glorified. So, ibig sabihin, nag-jump na po siya. Amen. Nag-jump na po siya. We are all justified by faith, kapatid, and surely we will be glorified. Amen? Amen? Bakit po, kapatid? Kasi kahit na tayo po ay nasa proseso ng sanctification process, tayo po ay naglalakbay, kapatid, sa isang mahabang lakbayin, kapatid. Kagaya ng mga Israelita, nung sila po ay iniligtas ni Moses mula sa kamay ni Hari Paraon, mga minamahal, from Egypt, dinala po sila sa ilang mga minamahal. Imagine, dapat sana sila po ay maglalakbay lamang ng 40 days and 40 nights. Pero ano nangyari? Nasa kanilang reklamo, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, ano po ba ninyo, kapatid, napakarapit lang? Dapat 40 days and 40 nights lang. Pero sila yung naglakbay ng 40 years. 40 years. Yun ang ginawang halimbawa ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthians 10, chapter 10 or 11 po yata yung mga naman. Sabi niya, huwag ninyo kalilimutan yung ating mga ninuno.
Pero mga minamahal, yun ay ang nangyari doon ay nasa Old Testament. Yung pangyayari yun. Amen? Pero dito sa New Testament, mga minamahal, tayo po ay ininitista po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Tayo po ay justified na at ngayon, mga minamahal, hindi po tayo kinukuha ng ating Panginoon kasi gusto ng ating Panginoon, kapatid, dito sa mundong ito, tayo ay unti-unti nililinis ng ating Panginoon, kapatid. Hallelujah! At yung paglilinis ng ating Panginoon, yung ating ginagawa na ito pagsamba, ikaw ay dumaranas minsan ng mga pagsubok, mga problema sa buhay mo, mga nagkahinaan mo, kapatid, mga minamahal, hallelujah, ang nangako ang Diyos, ang pag-asa, your soul is anchored sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kapag nakaangla, kapatid, ang ating mga kaluluwa sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang habag, kapatid, kailanman at kahit sino man, hindi pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kahit naman po, kapatid, mga principalities, power of darkness, kapatid, hindi po yan makapaghiwalay. Bakit? Dahil tayo iniligtas ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Yun ang pangako ng Diyos. At yun ang pag-asa. Yun ang hope, kapatid. Pag-asa na ating pong inaasam-asam na someday kasama po natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kung dito mga minamahal, hallelujah, ay punong-puno ka ng karamdaman. Kung dito mga minamahal, ikaw ay merong karamdaman na hindi napagaling, kapatid. Ikaw ay pilay, ikaw ay bulag, mga minamahal. Pero sa piling ng Panginoon, kung dito dumanas ka ng grabing pag-uusik, kung dito dumanas ka ng pagtitiis, kung dito dumanas ka ng grabing trials, hardship, mga minamahal, pero doon sa piling ng ating Panginoon, yung pag-asa ng ating inaasam na pangako ng ating Panginoon, mismong siya, pupunasan niya ang ating mga luha, kapatid, dahil sa kagalakan. Hallelujah! Kasama natin ng ating Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord! And that is hope. Faith, tapos pag-asa. Pero ang mas pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Amen? Palakpakan po natin. Mga minamahal, ano pong sabi, ang pag-ibig ang ebidensya ng tunay na pananampalataya. Ibig sabihin, kapatid, parang ito ang pinakamataas. Itong lang. Ang pananampalataya, ito'y sabihin natin pumapangalawa. Yung pag-asa ay pumapangalawa. Bakit? Kasi ang pananampalataya, kahit na mapalipat mo ang bundok, at meron ang grabing pananampalataya, ang pananampalataya galing yan sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pag-ibig. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung ating po na mapag-aralan that God is love, ito'y katangian ng Diyos at ito'y pwedeng mailipas sa tao. Gusto ng ating Panginoon na tayo po'y mag-ibigan sa isa't isa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako sinasabi ng John chapter 13 verse 34 up to 35, ganito po ang sinabi po ng ating Panginoon. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Bagong utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din naman kayo sa isa't isa. Sa pagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. So dito po kapatid, napakalaga po nito. Inuutos ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay magmahalan. Love one another. At dahil po
kapatid, dito sa pag-ibig, dito ng ating Panginoon, dito mo nagkakaroon po ng manifestation. Amen. Siyempre, paano masasabi, kapatid, na ikaw ay anak ng Diyos, pero hindi ka marunong magmahal sa iyong kapwa? Hindi po ba? At ang pag-ibig mo na minamahal, ito ay mapagpahinoon. Ito'y mapagpasensya, kapatid. Amen. Kung wala kang pasensya, ibig sabihin, kapatid, wala kang pag-ibig. Yun ang sabi ng Biblia, kapatid. Amen. Hindi po ako nagsabi. Ano mo sabi sa English, brother yun? Sa verse 4 ng 1 Corinthians chapter 13 up to 7. Ang sabi po dito, mga mahal, 1 Corinthians 13 verse 4 up to 7. Ano mo sabi lang? Love is patient. Ang pag-ibig daw po ay mapagpasensya, mapagpahinod, kahit sinasampal ka na, kapatid. Sinasampal na yung kanan pisngi mo, inaharap mo pa yung kaliwa. Amen. Siguro mahirap gawin yun, di ba? Pero yan ang utos ng Panginoon. Wala tayong magagawa kasi dapat sumunod po tayo doon. Ang sabi nga ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Amen po ba? Amen. Kahit na maski kasama mo na kasama ng tao, pero kailangan lubuhan na mamurin. Amen? Amen? Kasi ito ang pinakadakila sa natin, yung pag-ibig eh. Amen po ba? Love is patient and kind. Itong mga talata ito, kapatid, ito yung palagi kong nababasa nung nagliligaw pa, Mr. Minister. Love is patient and kind. Gumagawa siya ng po yan, ng mga poem, mga poems. At palagi ko nakikita. At biblical pala yun, kapatid. Kasi hindi naman magpapasa ng Biblia dati. Biblical pala yun. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. Hindi siya mayabang, kapatid. Hindi siya envy, yung parang seloso, kapatid. Ano ba yun? Ikitan. Ano? Ang naman, it is not arrogant. Hindi siya arrogante or rude. It doesn't insist on its own way. It is not irritable or resentful. It doesn't rejoice or wrongdoing, but rejoices with the truth. Amen. So ito na po, kapatid, ang pag-ibig. So mag-iibigan tayo sa isa't isa. Huwag ikitan. Huwag mga minamahal yung nagkamali ang kapatid natin. Ayaw na po natin kausapin. Kausapin mo. Ang importante, kapatid, ikaw ang sumunod doon sa utos ng Panginoon. Amen. Kung ayaw niya, hindi ayaw niya. Ang importante, kapatid, naging humble ka. Amen. Naging humble po tayo sa ating mga kapatid at tayo po'y binibigay natin ang pag-ibig. At ang pag-ibig, kapatid, ito yung pananampalataya. Kasi, kung sinasabi natin na meron tayong pananampalataya, pero wala tayong pag-ibig, wala tayong action. Nakikita mo, kapatid, yung kapatid mo, sabi nga ni James, kapatid, kaya nga minsan nagkakaroon ko ng misinterpretation yung mga ibang sekta or denomination, yung faith without works is dead. Tama naman yun, sinabi po yung Biblia. Pero kala po nila, yung works na yun ang pinagmamalagi nila ngayon, na works po nila. Pero yung works na sinasabi po, kapatid ni James, mga minamahal, hindi naman kumukontra doon sa sinabi po ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8-9. Mga minamahal, hindi kontra. Ang salita ng Diyos ay hindi contradict. Hindi po siya kontra-kontra, mga minamahal. Amen. Yung sinabi po ni James, kapatid, na sinasabi mo na mahal mo ang iyong kapatid, o sinasabi mo na ang Diyos at ikaw ay meron pananampalataya, pero lumapit ang kapatid mo, pero hindi mo siya tinulungan, nasaan yung pananampalataya, sabi ni James. Sinasabi mo na may pananampalataya ka, sinasabi mo na may Diyos ka, pero mga minamahal, lumapit sa iyo, hindi mo man tinulungan, nasaan lang yung pananampalataya? At nasaan lang yung pag-ibig? Wala po. Amen po ba? Kaya mga minamahal, dito po, kapatid,
gusto lang natin i-clear yung bagay na ito. Akala ko kasi, kaya po ako minamahal yung isang kapatid ko natin dati. Pinagdudulan kapatid yung nabasa ko ba yung James? Nabasa ko ba yung James? Yung Santiago, nabasa ko ba? Nabasa ko ba? Kapatid, hindi na basta pinagmamalagi kaya meron silang ginagamit na sabi ni Mr. Marisa. Mga minamahal, totoo naman kaya meron tayong ginawa, yun ang pananampalataya yun ang pag-ibig yun ang aksyon ng pag-ibig, yun ang aksyon ng pananampalataya. Pero hindi mo yun pwedeng ipagmalaki yun na yun ang magliligtas sa iyo. Amen po ba? Kahit na, anong gawin mo? Kahit na sabihin ko na, nagpatayo ko ng church dito, nagpatayo ko ng church doon, kahit na, hindi yung assurance na ang salvation ko ay nakaangkla doon. Hindi po. Bagkus ang ating kaligtasan, nakaangkla po yan, kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sa mga ginawa po niya sa krus na Kalbaryo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, pag-ibig ang susi ng lahat. Pag-ibig. Meron tayong pananampalataya, hallelujah, na sa iyong pananampalataya, mapalipat mo ang mundo dito, papunta doon, mga minamahal, meron kang pananampalataya, pero kung wala kang pag-ibig, ay wala. Yun ang sabi ng Biblia. Para kami sa balingaw, kapatid. Alam mo yung oxygen tank, mga minamahal, kapag tinira mo ng martilyo yan, kapag walang laman, anong mangyayari? Malakas ba yung tunog o mahina? Kapag walang laman, malakas. Pero kung punong-puno ito ng laman, ito'y tahimik. Amen. Kaya sabi ng Biblia, kung wala kang pag-ibig, para kang balingaw. Para kang simbal, sabi ng Biblia. Na maingay. Pero ang Kristiyanong punong-puno ng pag-ibig, kapatid, sila ay nagmamahalan sa isa't isa. Amen. Mga minamahal, salamat sa Panginoon dahil binigyan po, kapatid, ng pag-ibig. Pag-ibig, hindi lang sa ating sarili, bagos sa mga ibang tao. Ang ating paghayo, ito ay manifestation of love. Ayaw po natin na mapahamak ang mga tao. Amen po ba? Kaya tayo po lahat, ipakita po natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa-tao. Amen. At ang pag-ibig, hindi mo yan pwedeng masukat sa binibigay mong pinansya. Hindi mo. Hindi yan. Hindi mo. Pwede mo bigyan ng kotse, ng motor. Hindi yan ang pag-ibig. Anong tunay na pag-ibig? Ang pag-ibig, kapatid, ipanalangin mo na sila rin ay tawagin ng ating Panginoon Jesucristo at iligtas sila ng Panginoon. Iyon ang tunay na pag-ibig. Amen? Amen? Hindi yung pakakainin mo pala sa McDonald's, palagi sa Jollibee, ine-express mo yung pag-ibig mo sa Kanya. Yun po yung mga material lang po na pag-ibig. At ito'y lumilipas na pag-ibig. Pero ang pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi lumilipas. At gusto ng Diyos, kung ang pag-ibig ay ang Diyos, ang Kanyang mga anak, ay kailangan mag-ibigan sa isa't isa. Amen. Palapaan po natin. Praise God. At kung minamahal, dito na po nagtatapos ang ating pong mga pag-aaral po ng mga salita po ng Panginoon.